Una po sa ating mga balita, tuluyan ng ibinasura ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang jurisdictional challenge na inihain ng kampo ni Makati Mayor Junjun Binay. Hindi umano kumbinsido ang mga senador sa rason ni Binay para ipatigil ang pagdinig sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Kasabay naman nito, inirekomenda rin ng subcommittee na i-cite for contempt ang presidente at chairman of the board ng Hillmarks Construction Company dahil sa hindi pagdalo sa nasabing pagdinig. Ang update kaugnay ng balitang yan, alamin natin mula sa aming kasamang si Sam Ramirez, mag-uulat mula sa Senado via phone patch. Magandang hapon sa inyo, Kirby. Nanindigan nga si Senator Coco Pimentel, ang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, na may otoridad ang kanilang komite hinggil sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2. Kanyang ibinasura ang motion or rather yung jurisdictional challenge na i-file ng kampo nila Makati Mayor Junjun Binay dahil nga sinabi na rin ni Senator Coco Pimentel na paulit-ulit na lang yung kanilang arguments sa i-file nilang jurisdictional challenge. Matatandaan natin, Kirby, na noong September 25 o yung ika-6 na hearing ng Blue Ribbon Subcommittee ay unang naghain ang kampo nila Binay ng jurisdictional challenge pero nag-rule ang subcommittee bago nila isuspend yung hearing na meron ngang otoridad ang nasabing komite na imbestigahan ang nasabing overpriced na gusali. At ngayon, kanina ay nirule na rin nila with finality bago mag-upisa yung hearing na meron ngang otoridad ang subcommittee na ipagpatuloy ang pagdinig ng kanilang komite hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2. Samantala, Kirby, katatapos lang nung nasabing pagdinig at sa bago matapos itong hearing na ito ay muling tumestigo si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado at kanyang idiniin na si Vice President Jejomar Binay ang may-ari ng isang 350-hectare farm sa Rosario, Batangas. Itong 350-hectare farm na sinasabi ni dating Vice Mayor Mercado na pagmamay-ari nila Vice President Binay ay 6 na beses na mas malaki daw sa Rizal Park dito sa Maynila at 14 times na mas malaki kesa sa Quezon City Memorial Circle dyan sa may lungsod ng Quezon City. Sa kanyang testigo ay sinabi rin ni Mercado na itong farm na ito na umunay pagmamay-ari raw nila Binay ay merong British Palace Garden replica, meron ding 40 vehicle garage, meron ding orchid garden na mga imported orchids pa yung itinatanim dyan, meron din daw man-made lagoon at meron ding air-conditioned piggery. Ngayon yung connection between Vice President Binay dito sa 350-hectare farm sa Batangas ay sinabi ni dating Vice Mayor Mercado na kasi nakaregister sa Securities and Exchange Commission na ang mga nagmamay-ari nitong nung lupa na kinatatayuan nitong farm na ito ay sila Jerry Limlingan na matatandaan natin, Kirby, na nabanggit na rin itong pangalan nito noong mga previous hearings. Ang sinabi nila kay Jerry Limlingan, ang nag-testify din dito ay si dating Vice Mayor Mercado na siya raw ay dating or loyal finance officer ni Vice President Binay at isa rin siya doon sa mga tumatanggap ng kickbacks para kay kay Vice Mayor Binay na siyang dating mayor naman din ng Makati. Isa rin sa mga lumalabas na owner sa base na sa records ng Securities and Exchange Commission ay si Thomas Lopez, ang presidente ng University of Makati. Ngayon, ayon kay dating Vice Mayor Mercado, na itong dalawang ito ay nagsisilbi lamang na dummy dahil tinatry nga niyang i-connect itong pagmamay-aring or yung property na ito kay Vice President Binay. So, itong dalawang nakaregister na owner sa Securities and Exchange Commission na sila Limlingan at Lopez ay nagsisilbing dummy lang daw para kay Vice President Jejomar Binay. As I said, Kirby, tapos na yung hearing na ito at matatandaan natin kahapon ang sinabi ni Senator Pimentel na ito na sana yung panghuli. Pero dahil sa bagong testimonya na ibinigay kanina ni Mercado, ay mukhang magkakaroon pa ng susunod na pagdinig patungkol pa rin sa
investigasyon sa umano'y overprice na Makati City Hall 2. Wala pang exact date kung kailan itong hearing na ito, pero sa nasabing pagdinig ay ipinapaimbita ulit si Vice President Jejo Marbinay at maliban dun sa mga pinapapunta rin si Engineer Efren Canlas or magsusumite ng subpoena para sa kanya. Si Engineer Efren Canlas ay ang chairman of the board ng Hillmarks Construction Company at nag-rule din yung committee or yung subcommittee na magpapatulong na rin sila sa National Bureau of Investigation o NBI para hanapin itong si Jerry Limlingan dahil matatandaan natin, Kirby, noong mga previous hearings ay nag-order na rin ng committee na magpalabas ng subpoena laban dito kay Jerry Limlingan, pero according to the Sergeant at Arms ng nasabing komite ay hindi nila mahagilap itong si Limlingan, kaya't nag-rule na yung komite na hihingi na sila ng tulong sa NBI para matunton itong si Jerry Limlingan. At yan muna ang latest dito sa Senado para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Kirby? Sam? Yes, Kirby. Yeah. Oo. As far as I know, itong Hacienda Binay dyan na makikita sa may Batangas, this is an agritourism park, tama ba? Ang tanong ko lang, pwede bang makapasok ang public o ang publiko para makita yung mismong parke o kailangan pa ng permit o may kailangan bang bayaran para makapasok lang dito sa agritourism park na ito? Okay, Kirby. Kanina natalakayan sa pagdinig, at yung nabanggit din, tama ka, itong sinasabing 350 hectare farm ay pagmamay-ari daw nila Vice President Binay, isang agri-tourism park. Ito nga yung tinatawag nila na Sun Champ. At sinabi kanina ni Senator Trillanes na since this is a park, dapat ay open to the public. Pero nung chinek daw nila yung website nitong Sunchamp o yung agritourism park na ito para makahanap man lang ng address or contact number, ay apparently walang contact number doon sa website ng Sunchamp. Pero kanyang nilinaw na ito nga ay isang park, ay dapat open ito sa public. So tama ka, Kirby, na dapat ito nga ay mapupuntahan ng publiko. Alright. Maraming salamat sa iyo. Si Sam Ramirez po yan nag-uulat ng live mula po sa Senado.